Kabanata 5171. Kung talagang kapaki-pakinabang ang badge ng leader. Hindi sana gagalaw ang Pamilya Low at Pamilya Bowie laban kay Quill sa umpisa pa lang. Tungkol naman sa Grand Protector at iba pang sumusuporta kay Harvey. Naniniwala ang lahat na matapos maayos ang sitwasyon, malalaman nila kung kanino papanig. Clap, clap, clap. Pumalakpak si Harvey, puno ng paghanga ang mukha. Ang galing maglaro ng good cop at bad cop ha. Talagang parang itinadhana. Si Quill ay isang tapat na tao. Naniniwala siya na may kaayusan sa Heaven's Gate. Pero hindi niya naisip kung gaano kayo kasuklam-suklam. Nakakahiya, isa siyang senior ng Heaven's Gate. Kahit ayaw niyong sumunod sa ilang patakaran, kailangan niya pa ring gawin. May mga paniniwala siyang sinusunod, kahit hindi ninyo gawin ang pareho. Kung hindi ito ang kaso, hindi ninyo siya magagalaw. Wala akong interes sa pera, ni sa mga benepisyong inaalok nyo sa akin. Dahan-daang tumayo si Harvey, nakapulupot ang mga braso, habang nakatingin ng may kuryosidad kina Calvin at Emory. Mayroon akong patutuo, at pisikal na ebidensya rin. Ipinapakita ng inyong mga aksyon na talagang natatakot kayo. Napatunayan na ang kawalang sala ni Quill. Hindi ko na kailangan ng karagdagang pagsusuri. Ang alam ko, ang hustisya ay nasa puso ng bawat isa. Ngumiti si Harvey. Mukhang hindi nasayang ang pagpunta ko dito. Sa wakas, sarado na ang kasong ito. Sana malaman ng lahat sa headquarters ang tungkol dito bukas. Sabay-sabay na lumapit sina Great Protector, Hazen, at Ridge. Siyempre, tumawa si Harvey. Napaka makatarungan. Hindi na mapigilan ni Calvin ang kanyang emosyon matapos makita ang pagbaliwala sa kanya ni Harvey at ng kanyang fiancé, at matapos niyang ipahayag na inosente si Quill sa sariling opinyon. Hindi mo pa rin naiintindihan. Sigaw niya, akala mo ba kaya mong magpasiklab dito ayon sa kagustuhan mo? Hindi kami nagdala ng sapat na tao dahil nasa hotel lang kami, malamig na sabi ni Emory. Pero kung hindi ganito, pinakain ka na sana sa mga aso ngayon. Hindi mo pa rin ba naiintindihan iyon? Plano ko lang sana na magmakaawa kayong dalawa sa harap ng libingan ni Quill ng buong linggo. Pero mukhang hindi kayo karapat-dapat dito. Ganito na lang, matulog kayong dalawa sa ilalim ng kanyang kabaong. Paghuhukayin ko si Alani ng mas malalim na hukay para makakahinga kayo at makakakain. Sisiguraduhin kong sapat ito para sa inyong dalawa. Kailangan niyong simulan ng mga bagay na gusto niyong gawin. Huwag sayangin ang nalalabing oras ng inyong buhay. Tungkol naman sa inyong pamilya, luluhod ang bawat isa sa harap ng libingan ni Quill. Ang bawat pupunta ay paparusahan. Pero ang hindi pupunta ay mamamatay. Pumili kayo. Tumalikod si Harvey at umalis, nakapulupot pa rin ang mga braso. Nagalit ng husto sina Calvin at Emory. Papatayin ka namin, walang hiya ka. Sigaw nila, pero hindi na sila pinansin ni Harvey. Sumunod sa kanya ang Great Protector at iba pa, hindi na iniintindi ang dalawa. Nagkatinginan ang lahat nang umalis sina Harvey at ang kanyang grupo. Lubusang nasira ang kasiyahan dahil sa biglaan niyang pagdating. Hindi nasaktan sina Calvin at Emory, pero sira na ang kanilang reputasyon. Ang taong iniidolo ni Calvin na si Colin ay nasugatan rin. Ang mga elite mula sa Pamilya Low at Pamilya Bowie ay nagtamo rin ng parehong kapalaran. Ang mas mahalaga, alam na ng lahat kung ano talaga ang nangyari sa pagkamatay ni Quill. Para makuha ang mental cultivation technique, hindi nag-atubiling ipahamak ng Pamilya Low si Quill na isang mataas na pinuno sa Heaven's Gate. Pati na rin pinatay siya. Si Quill ang kinakatawan ng mga mataas na opisyal ng Heaven's Gate na hindi masaya sa Pamilya Low at Pamilya Bowie. Kapag kumalat ang balitang ito, siguradong magsasama-sama ang mga nasa itaas para harapin ang dalawang pamilya ng sabay-sabay. Parang may kalamangan ng dalawang pamilya, pero kung ang 8 inner at outer halls pati na rin ang 36 na sangay ay hindi sila susuportahan, mawawalan ng halaga ang kanilang mga utos. Dahil dito, unti-unting umalis ang mga bisita. Gusto nilang makita kung paano magbabago ang sitwasyon sa Heaven's Gate. Ang pagkakamali ng panig ay maaaring ikamete. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang.
Makapal ang hamog na bomb alot sa base. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin sa maliit na bayan sa itaas ng bundok, niyang hangin ay hindi kayang alisin ang hamog. Mula sa itaas ng bayan, makikita ang Golden Sands. Parang hindi kalayuan ang pagitan ng dalawang lugar, pero tila isang paraiso ang maliit na bayan kumpara sa mga ordinaryong lugar sa mainland. Mula noon, iniisip ng mga residente ng Heaven's Gate na sila'y mas mataas at makapangyarihan, na parabang sila ang mga hari. Naniniwala ang pamilya Low at pamilya Bowie na mas malaki ang kanilang awtoridad sa lungsod kumpara sa pamilya Patel, sa 5 nakatagong pamilya, at sa pamilya John. Pero matapos ang nangyari kagabi, lubos silang napahiya. Puno ang ospital dahil nasa unang palapag ang emergency unit. Mabilis na tumakbo ang mga doktor at nurse na galing sa Golden Sands. Halos 100 kama ang nakalagay sa paligid, at puno ng mga daing ng sakit ang paligid. Dahil kulang ang pampamanhid para sa lahat, hindi magamit ang mga ito para alisin ang bala sa mga katawan ng mga pasyente. Kahit ang pinakamalakas na tao ay nanginginig sa sakit. Hindi man sila mamatay, ngunit halos lahat sa kanila ay paralisado na mula sa ibabang bahagi ng katawan habang buhay. Pwede pa rin silang mamuhay bilang ordinaryong tao, pero hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang lakas. Walang magawa ang pamilya Low at pamilya Bowie kundi alagaan sila. Kahit wala na silang maiaambag, bibigyan pa rin sila ng tulong at benepisyo. Sa puntong ito, mas mabuti pa sa parehong pamilya kung namatay na lang ang mga taong ito. Pero wala talagang balak si Harvey na pumatay ng kahit sino. Sa halip, winasak niya ang diwa ng pamilya sa pamamagitan ng paggawa ng ganito kalaking problema para sa kanila. Tungkol naman kay Colin, natanggal na ang bala sa kanyang katawan. Hindi siya naging baldado, pero lubos nang naipakita ang kanyang kahinaan. Kahit hindi niya nawala ang kanyang kakayahang lumaban, hindi na siya kasing lakas tulad noon kapag humarap siya sa totoong eksperto. Walang sugat sina Calvin at Emory, pero kitang-kita sa kanilang mukha ang matinding pagkagulat habang tinitingnan ng kalunos-lunos na tagpo sa kanilang harapan. Ang mga taong ito ay dapat na maging mahalagang mga tauhan ni Calvin para makuha niya ang kapangyarihan matapos siyang maging batang pinuno ng Heaven's Gate. Hindi niya inaasahan na lahat sila ay mapaparalisa bago pa niya magamit ang mga ito para kumbansihin ang ibang mga eksperto na sumama sa kanya. Kahit palitan pa niya ang lahat ng mga ito, maaaring hindi sila maging tapat. Higit sa lahat, base sa kasalukuyang sitwasyon, posible pa ba siyang umangat? Bigla siyang napangitim ang mukha. Si Emory naman ay kusang lumayo sa kanya. Ang isang tao na wala ng tsansang umangat ay magiging karaniwang batang Panginoon na lang ng Heaven's Gate. Marami pang ibang tao na may parehong estado sa banal na lugar ng martial training. Bilang pinakamaningning na hiyas sa Heaven's Gate, lubos na hinamak ni Emory si Calvin. Ang hayop na iyon, dahil sa kanya ang lahat ng ito. Dinurog ni Calvin ang kanyang lata ng soda bago ito itinapon sa sahig, at hindi niya kayang ubusin ito. Papatayin ko siya, papatayin ko siya, tama na, nasa ospital ang mga tauhan natin, malamig na sabi ni Emory. Paano mo balak siyang patayin ngayon? Tayong dalawa lang. Kahit pa pinagsama tayo, malamang hindi natin siya kayang talunin. Sinabi rin sa'yo ng babaeng tinext mo. May quill technique daw si Harvey York. Kung ganoon, isa siyang eksperto kahit pa ikumpara sa buong Heaven's Gate. Iilan lang ang pwedeng lumaban sa kanya. Kung hindi tayo mag-iingat, mawawala ang posisyon mo kapag nakumbinsi niya ang ilang mga tauhan mula sa iba't ibang sangay. Pagkatapos ng lahat, hawak niya ang leader badge. Habang pinapakinggan ng mapanuyang tono ni Emory, galit na galit si Calvin. Pero alam niyang tama ito. Hindi madaling kalaban si Harvey. Kung hindi mag-iingat, napakadali para sa kanya na magdusa ng malaking pagkawala. Croc. Habang puno ng galit at pagkabigo si Calvin. Bumukas ang pinto ng emergency room. Maraming lalaking nakasuot ng robe ang pumasok, na pinuno ang buong lugar. 2 lalaking nasa 40 anyos ang pumasok, taas noo habang nakatingin sa paligid. Malinaw na sila'y mga kilalang tao, ang nakakabighaning aura nila ay nagdala ng tensyon sa lahat.
Ang nasa kaliwa ay isang payat na lalaki na nakangiti at naglalaro ng anti-gong turquoise. Ang nasa kanan naman ay mas malaki ang pangangatawan, balbasan, at may mabagsik na ekspresyon. Ang nasa kaliwa ay ang dakilang elder ng Heaven's Gate, si Adler Lowe. Ang nasa kanan ay ang pangalawang elder, si Osman Bowie. Mula nang magretiro ang leader ng Heaven's Gate, halos hawak na nila ang lahat ng kontrol. Gayunpaman, bihira silang manatili sa base. Madalas silang nagtatagal sa Golden Sands kasama ang kanilang mga kerida. Pagkarinig nila na inaabuso ang kanilang mga anak, agad silang bumalik. Ama, Osman, natahimik si Calvin, sa kailang hakbang na lumapit. Narito na rin kayo, kailangan ninyo akong tulungan. Nagmamadaling yumuko si Emory nang hindi nagsasalita. Nagningning ang mga mata ni Osman nang makita ang kilos ng kanyang anak, pero nanatili siyang tahimik. Lumapit si Adler at pinagmasdan si Calvin, nang matiyak niyang walang galos ang anak, tumingin siya sa paligid. Impresibo, talagang impresibo, pumunta pa siya rito sa base para lang hamakin ang ating pamilya. Narinig ko rin na pinuprotektahan niya ang Gibson family. Napaka-arroganti ng hayop na iyon, hindi ba? Ano ang ginagawa ng Law Enforcement Hall at ng mga tagapagtanggol nito? Hindi ba't lagi nilang sinasabing sila ang pinakamalalakas sa Heaven's Gate? Bakit hindi na lang nila tapusin ang hayop na iyon? Naiilang si Calvin, at may mga bagay siyang hindi agad na ipaliwanag. Natigilan din si Emory, may isang bagay na hindi nyo alam, Tio. Ang taong iyon, si Harvey York, ay may leader badge. Pareho ang awtoridad niya sa leader. Sa madaling salita, siya ngayon ang punong opisyal. Narinig ko rin na kontrolado niya ang Imperial Prison, ang Law Enforcement Hall, ang mga tagapagtanggol nito, at ang Forbidden Army. Hindi magiging madali ang pagtrato sa kanya ngayon. Napaisip si Adler. Nagpakita rin ng kakaibang ekspresyon si Osman. Alam nilang may hawak na leader badge si Quill. Pagkatapos ng lahat, pumunta si Quill sa base matapos mamatay ang Outer Elder dahil sa kanya. Hindi lang dumating ang pangunahing salarin, pero ginamit pa niya ang awtoridad ng badge para kontrolin ang kalahati ng Heaven's Gate. Talagang hindi mapapatawad ito. Sinadya ni Calvin na painitin ang sitwasyon matapos makita ang kanyang ama na tila kalmado lang. Ama, balak pa ng lalaki na gumawa ng mas malaking hukay para kay Quill. Gusto niya kaming ilibing ni Emory sa ilalim nito. Pati ang Lowe family at Bowie family ay gustong paluhurin sa libingan ni Quill. Ang mga tatanggi ay papatayin. Siyempre, inaasahan ni Calvin na magagalit ang dalawang pinuno ng pamilya para harapin si Harvey. Matamang na tumingin si Adler. May ganitong kayabang na tao sa Heaven's Gate ngayon. Hindi ba niya alam kung gaano tayo kalakas? Hindi ba niya nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng banal na martial training ground? Hindi ako magsisinungaling sa iyo, Ama. Halos umiiyak na sambit ni Calvin. Maraming tao ang nandoon. Narinig nila lahat iyon. Iniisip ng hayop na iyon na kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil lang may badge siya. Kailangan niyo siyang wasakin, Ama. Kung hindi, madudungisan ang reputasyon ng pamilya. Mapapahiya ang matatanda. Natahimik si Emory, saka sumingit. Tama, talagang plano niyang ilibing kami sa ilalim ng kabaong. Sinabihan niya kami na gawin na ang lahat ng gusto namin sa ngayon. Sinabi rin niya na ayaw niyang sayangin namin ang natitirang panahon ng aming buhay. Hey, matagal na rin akong hindi nakakakita ng ganitong kayabang na tao, malamig na tawa ni Osman. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5175. Napatay pa natin si Quill, sabi ni Adler. Pwede bang bumalik ang isang tao na may ganitong paniniwala kung isang simpleng badge lang ang dala niya? Pakinggan mo, bakit hindi natin siya baliktarin laban sa pamilya Gibson? Napatahimik si Osman, pagkatapos ay biglang tumawa ng malakas. Hindi masamang ideya, gawin natin ito. Noon, para makuha ang posisyon bilang ikapitong elder, lumuhad si Quill sa harap natin para maging kapatid natin sa panunumpa.
Kung sabihin natin sa kanya na ilang taon na lang ang natitira niya sa kanyang posisyon. Sa tingin mo ba kaya niyang kunin ang ulo ng taong iyon para sa atin? Ngumiti si Adler. Hindi niya gagawin iyon. Pagkatapos ng lahat, lagi siyang masamang tao. Alam na alam ni na Adler at Osman ito. Nagulat sila sa kaabangan ni Harvey pero, nagdesisyon silang magpigil sa ngayon. Simple lang ang dahilan, hindi sila maaaring maging kasing walang rason tulad ni Calvin, dahil nasa kanya ang badge ng leader. Bukod dito, hindi nila alam ang tunay na lakas ni Harvey. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuti nang gumamit ng isang taong magbebenta ng kahit sino para lang umangat sa kapangyarihan. Tatawagan ko ang ikapitong elder, Adler. Malalim na huminga si Osman matapos umalis sa ospital. Dapat kang bumalik sa Golden Sands para imbestigahan si Harvey York. Kung kinakailangan, makipagkita kay Young Master John at tingnan kung ano ang masasabi niya tungkol dito. Bago natin makuha ang trono, walang dapat magkamali. Kung hindi, wala tayong maipapakita kay Young Master Wright. Para pigilan ang matandang iyon, nagdala si Young Master Wright ng isa sa kanyang two-faced servants para bantayan siya. Kung mabigo tayo sa kabila nito, siguradong mamamatay tayo. Napakagat-labi si Adler, na may mabangis na ekspresyon, pagkatapos marinig ang pangalang iyon. Huwag kang mag-alala, mahina na ang Heaven's Gate. Binigyan tayo ng pagkakataon ni Young Master Wright. Gusto niyang kontrolin ang mundo ng martial arts ng bansang ito sa pamamagitan natin. Bilang mga taong karapat-dapat sa ilalim ng kanyang pamumuno, dapat nating gawin ang ating makakaya. Ang sinumang sisira sa ating negosyo ay mamamatay. Naniniwala akong susuportahan ni Young Master John ang adhikain na ito. Sa kanya, patay na sana ang batang iyon, ano pa man ang pinanggalingan niya. Hindi masasayang ang ating oras kung mapapatay ng ikapitong elder ang batang iyon para sa atin. Ginagamit ng leon ang buong lakas nito sa pangangaso, sabi ni Osman. Kritikal ang sandaling ito, dapat tayong maging mas maingat. Kung hindi, ikaw at ako ay susumpain habang buhay kapag may nangyaring masama. Kinabukasan, nagpasya si Harvey na bisitahin ang libingan ni Quill. Ang karaniwang walang laman na libingan ay biglang nagkaroon ng maraming bisita. Maraming miyembro ng pamilya Gibson ang lumuhod sa harap ng libingan bilang tanda ng kabutihan. Naroon din sina Lance at Clover, binati nila si Harvey ng may matinding paggalang. Lahat ng nangyari sa Heaven's Hotel ay alam na ng lahat sa panahong iyon. Kahit si Lance Gibson, na laging minamaliit ang lahat, napagtanto na si Harvey York ay marahil estudyante ni Quill Gibson, lalo na si Clover Gibson. Kailangan niyang harapin si Harvey bago pa man ito tuluyang maging malakas. Mabilis niyang pinigilan ang ibang damdamin at kumilos ng may respeto kay Harvey. Wala nang magawa ang natitirang miyembro ng pamilya Gibson kundi sumunod. Bahagyang tumango si Harvey bilang tugon bago ipakita ang lungkot sa harap ng bangkay ni Quill. Matapos ang masusing pagsusuri ng tagapaghanda ng bangkay, halos pareho pa rin si Quill sa kanyang itsura noong nabubuhay pa siya. Masasabi talagang mapanganib ang mundo sa kabila. Kahit isang kilalang tao ay maaaring mamatay dahil sa iba't ibang dahilan, lalo na ang mga ordinaryong tao. Patuloy pa rin ang kaguluhan sa bansang H. Sa kabila ng tila katahimikan, may nagaganap na patayan sa ilalim ng ibabaw. Si Harvey, na gusto lang mamuhay ng tahimik, ay nagbago. Para umunlad ang kanyang bansa, kailangan niyang pumunta sa Walsing. Ang 10 pangunahing pamilya, ang 4 na haligi, ang 5 nakatagong pamilya, at ang banal na lugar para sa martial training. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli. Gusto ko lang ng maaliwalas na kalangitan sa bansang ito. Gusto ko ng mga taong nagkakaisa sa pagkanta. Gusto ko ng liwanag na pumupuno sa bansang ito. Bahagyang pinikhit ni Harvey ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Dahan-daang lumabas si Alani Carlson habang nakakunot ang noo, at tinitingnan si Harvey. Siyempre, natanggap niya rin ang balita tungkol sa nangyari. Alam ko ang lahat ng nangyari, Ginoong York. Alam kong magaling kang mandirigma at may eksperto tulad ni Rachel Hardy na nagpo-protekta sa'yo.
Pero hindi ka mapupunta sa magandang kalagayan kung lalabanan mo ang pamilya Lo at pamilya Bowie. Mapapasama ka ng husto. Nakatawid ng braso si Harvey. Anong klaseng problema? Kung makikinig sila at luluhod sa harap ng libingan ni Quill, bibigyan ko sila ng pagkakataon. Biglang natawa si Alani. Sino ka ba, Harvey? Talaga bang iniisip mo na ang dakilang tagapagtanggol at ang iba pa ay talagang nasa panig mo? Takot lang sila sa badge na hawak mo. Kapag dinala ng pamilya Lo at pamilya Bowie ang kanilang mga tropa dito, agad silang magpapalit ng panig. Ito ang punong tanggapan ng Heaven's Gate. Paano natin sila haharapin dito? Iminumungkahi kung ayusin natin ang sitwasyon sa tirahan ng pamilya Lo. Sa isang banda, maibabalik natin ang reputasyon ni Ginoong Quill. Sa kabilang banda, maibabaon natin ang alitan matapos magbigay sa kanila ng ilang benepisyo. Perpektong maaayos natin ang sitwasyon. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Harvey, makatuwiran. Kung ganun, anong klaseng benepisyo ang sapat para palayain nila ako? Naglagay si Alani ng mukha na puno ng pag-unawa. Simple lang. Ibigay mo sa kanila ang iyong mental cultivation technique. Kung ayaw mong pumunta, ako na lang ang pupunta gamit ang teknik na iyon. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung makakuha tayo ng paliwanag para sa sitwasyong ito. Hindi ka mabibigo. Mental cultivation technique. Nakatawid ng braso si Harvey York at bahagyang ngumiti. Paano ka nakakasigurong mayroon ako ng teknik na iyon? Tumingin ng diretso si Alani Carlson. Sinuri ko ang pamilya Gibson, ngunit wala naman. Pagdating sa pamilya Lo at pamilya Bowie, hinanap ko rin kahit saan, pero wala pa rin. Ngunit ikaw ang lumitaw. Napakahusay mo ring lumaban kaysa sa ordinaryong geomancy expert. Binigyan ka pa ni Quill Gibson ng isang badge. Sino pa kundi ikaw? Matalino, mayroon akong teknik na hinahanap mo. Kahit ganoon, anong karapatan ng pamilya Lo at pamilya Bowie na gamitin ko sila bilang medium of exchange? Batay sa kanilang ugali, hindi imposible na baka tuluyang putulin nila ang koneksyon sa akin pagkatapos makuha ang teknik na iyon. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko ginawa. Bahagyang pumikit si Harvey habang nakatingin kay Alani. Mag-focus ka na lang sa paghahanap ng maayos na lugar para kay Quill. Hayaan mo na ako sa iba. Bukod dito, dapat mo akong tawaging tiyuhin. Hindi ka magsisisi kapag nakinig ka sa akin. Nagdilim ang mga mata ni Alani nang marinig niyang hindi itinanggi ni Harvey ang pagkakaroon ng mental cultivation technique. Tama na ang pagbibiro, Harvey. Hindi mo ba alam na nilalagay mo sa panganib ang kinabukasan ng buong pamilya Gibson? Ang teknik na ito ang makapagpapatunay ng pagiging inosente ni na Quill at ng pamilya. Hindi ba maganda iyon? Gagamitin mo ba ang karahasan tulad ng kanilang plano? Ito ang punong tanggapan ng Heaven's Gate. Iniisip mo bang kaya mo silang talunin? Para kay Alani, sapat na kung handa si Harvey na ibahagi ang teknik. Wala na siyang pakialam sa iba pa. Bahagyang ngumiti si Harvey kay Alani na parang nababasa niya ang iniisip nito. Sa ganitong sitwasyon, kadalasan ang karahasan ang pinakamadaling paraan. Siyempre, hindi rin ako magiging masyadong marahas kung makikinig sila sa payo ko. Pero kung hindi nila ako papansinin, kasalanan na nila iyon, hindi ba? Ikaw, nanginginig ang mga mata ni Alani nang walang tigil. Dahil masyado ka ng delusional, huwag mo akong sisihin sa mga mangyayari pagkatapos nito. Hinding-hindi ko hahayaan kang kumilos ng ganito. Pagkatapos, tumalikod si Alani at umalis. Pinanood siya ni Harvey habang nakangiti. Lumapit si Rachel Hardy at kumunat ang noo habang tinitingnan si Alani. Ano ang ginagawa ng babaeng iyon, Ginoong York? Sinusubukan lang niyang makuha ang mental cultivation technique, syempre. Hindi lang siya, pati ang mga Lo, at pati ang pamilya Bowie. Lahat gustong makakuha ng parte sa cake na ito. Dahil ganito na ang sitwasyon, gusto kong makita kung gaano kalaking isda ang mahuhuli ko gamit ang teknik na wala naman. Wala naman, napakunot ang noo ni Rachel. Kaya ano ang natutunan ni Ginoong Quill? Isa lang yung energy circulation technique na na-improvise ko. Hindi natin maaaring ituring iyon bilang solid technique, hindi ba?
Nagulat si Rachel. Lahat ay gustong makuha ang teknik na iyon. Pati ang Heaven's Gate, at sinusubukan ito ng husto, pero isa lang pala itong bagay na ginawa ni Harvey. Bahagyang natawa si Harvey York nang makita ang gulat na ekspresyon ni Rachel Hardy. Mayroon akong bagay na maaaring ituring bilang teknik, pero wala namang maniniwala kung sasabihin ko iyon. Pagkatapos ng lahat, may ilang bagay na hindi na mahalaga kapag naibunyag na. Para sa ganitong bagay, napabuntong hininga si Harvey at nagpalit ng usapan. Batay sa posisyon ni Alani Carlson, hindi susuko ng walang laban ang pamilya Lowe at pamilya Bowie. Hanap tayo ng ibang lugar para magtsaa. Hintayin nating sila na ang gumawa ng gulo doon. Ito ang huling hantungan ni Quill. Karapat-dapat siyang manahimik. Pagkaraan ng 10 minuto, dumating sina Harvey at Rachel sa isang restoran malapit sa tirahan ng pamilya Gibson. Espesyalidad ng lugar na ito ang mga authentic na breakfast dish. Ayon sa kwento, dati raw na disipulo ng Heaven's Gate mula sa Hong Kong ang may-ari ng lugar. Walang ibang nagbebenta ng kaparehong pagkain sa punong tanggapan, kaya mabilis na lumago ang negosyo. Pagdating nina Harvey at Rachel, punong-puno ang lugar. Random silang pumili ng upuan. Matapos umorder ng ilang pastry at tsaa, nagsimula silang kumain. Kumalat ang tsismis sa paligid. Hindi masyadong malaki ang punong tanggapan ng Heaven's Gate. Ang lahat ng nangyari sa Heaven Hotel ay naging usap-usapan. Maraming nag-isip kung sino ang talagang naglakas loob na gumawa ng gulo kay Calvin Lowe. Mabilis ding bumalik sina Adler Lowe at Osmond Bowie, dalawang mahalagang tao sa Heaven's Gate. Wala pang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Bukod dito, sikat din ang insidente kay Quill. Maraming nagsasabi na walang basehan ang mga paratang laban kay Quill. Habang kumakain si Harvey, nakikinig siya. Siyempre, karamihan ay naniniwala na na-set up lang ang ginawa kay Quill. Gayunpaman, walang naglakas loob na magsalita dahil sobrang makapangyarihan ng pamilya Lowe at pamilya Bowie. Nang halos matapos ng kumain sina Harvey at Rachel, humingi sila ng mainit na tsaa bago nagbasa ng pahayagan. Biglang huminto ang ilang Land Rover sa labas ng restoran. May 12 lalaki na nakasuot ng mga balabal ang biglang sinipa ang pinto, at isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ang lumakad patungo sa gitna ng hall. Parang nakakita ng multo ang mga bisita. Nagkubli sila sa mga sulok ng restoran nang hindi nagsasalita. Pati mga waiter at chef ay natulala sa takot nang makita ang grupo. Masarap ang sopas na ito, sabi ng lalaki habang dumadaan sa kusina. Salamat, Ginoong Holden Gibson, sagot ng may-ari na nanginginig ng husto. Hindi man lang pinansin ng lalaki ang may-ari at nilulun ang sopas bago ito edura sa sahig. Lumapit ang lalaking nasa tabi niya bago sinampal ang may-ari. Sino ang nag-utos sa iyong magsalita? Paano ka naglakas loob na gambolain ang pagkain ni Ginoong Holden? Dapat ko na bang parusahan ka ngayon? Agad na nagpakumbaba ang may-ari sa harap ng lalaki. Nagkamali ako, Ginoong Holden. Kasalanan ko ito. Hindi ko na ito uulitin. Lahat ay natahimik sa nakita, ngunit walang naglakas loob magsalita tungkol sa kawalan ng katarungan. Pinanood ni Harvey York nang may pagtataka bago bahagyang ngumiti. Mr. Holden. Binasa ni Rachel Hardy ang mga dokumento sa kanyang cellphone bago ikumpara ang isang larawan sa lalaki. Siya ang ika-7 elder ng Heaven's Gate. Galing siya sa pamilya Gibson, sabi niya habang nakakunot ang noo. Ang pangalan niya ay si Holden Gibson. Tinitigan ni Harvey. Ang pamilya Gibson, kapatid ni Quill. Tama, magkapatid sila sa dugo. Pero, si Holden ay hindi kailanman kumampi sa pamilya mula pa noong simula. Sinasabing marami siyang ginawa para sa pamilya Lowe at pamilya Bowie para lamang sa posisyon niya bilang ika-7 elder. Masasabi na isa siyang tunay na masamang tao. Ibebenta niya ang kahit sino kung may kapalit itong benepisyo para sa kanya. Pinaghihinalaan ko rin na malaki ang papel niya sa pagkamatay ni Quill. Mabilis na tumango si Harvey, pagkatapos ay tumitig ng malamig. Kaya't ipinadala siya sa atin ng mga Lowe at Bowie. Narinig sa buong restoran ang sinabi ni Harvey. Hindi niya ito itinago.
Halos lahat ay automatikong tumingin kay Harvey na may halong takot. Hinamon niya si Mr. Holden sa sinabi niya. Gusto ba niyang mamatay? Makatarungan. Kahanga-hanga. Malakas ang loob mo. Nakatiklop ang braso ni Holden habang bahagyang nakatingin kay Harvey at may bahagyang ngiti. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagawa mong guluhin ang bachelor party ni Calvin. Napagpasyahan ko na, kung luluhod ka at hihingi ng awa, maaaring ikonsidera kung protektahan ka pagkatapos mong maging tauhan ko. Nagulat ang mga tao sa sinabi ni Holden. Hindi makapaniwala ang lahat na ang karaniwang mukhang lalaki ang nagdulot ng gulo sa party ni Calvin Lowe noong nakaraang gabi. Ibig sabihin, estudyante rin siya ng sikat na si Quill Gibson. Walang pag-aalinlangan, lahat ay tumingin kay Harvey ng may masamang tingin. Hindi mukhang espesyal si Harvey kahit gaano pa siya pagmasdan. Ngumiti si Harvey kay Holden habang umiinom ng tsaa, pagkatapos ay pinigilan si Rachel bago ito mawala sa sarili. Ano, nagbubulag-bulagan ka pa rin ba? Lumapit si Holden at ang grupo niya, pagkatapos ay iniutos niyang palibutan ang lugar. Alam kong may badge ka, pero wala iyong silbi laban sa akin. Pagkatapos ng lahat, ako ang namamahala sa Heaven's Gate Shadow Guard. Pwede naming baliwalain ang kapangyarihan ng badge. Ito ang mga patakaran, pagkatapos ng lahat. Hindi pa huli para lumuhod ka. Pumalakpak si Holden at ikinalat ang isang dosina sa kanyang mga tauhan, na tumitig kay Harvey at Rachel. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa habang bahagyang tumatawa. Mukhang wala nang magagawa ang Heaven's Gate. Isang makapangyarihang banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts na hindi man lang pinahahalagahan ang sarili nitong emblem. Lahat ng ginagawa nila ay maghanap ng dahilan para baliwalain ito. Kung ang isang puwersa ay wala man lang mga pangunahing utos at mga restriction, at kung lahat ay pinapayagang maging hari sa sarili nilang paraan, hindi magtatagal at babagsak sila. Kabanata 5180. Tumawa si Rachel Hardy. May isang bagay kang hindi alam, Ginoong York. Ang Heaven's Gate ay may mahabang kasaysayan, ngunit karamihan sa kanilang martial arts ay tungkol lang sa paggamit ng puwersa. Malayo ito sa ibang mga banal na lugar ng martial arts na perpekto ang kanilang kakayahan. Kaya't palaging minamaliit ng ibang mga banal na lugar ng martial arts ang Heaven's Gate. Wala rin silang awtoridad pagdating sa martial arts alliance ng bansa. Sanay lang silang maging hari sa sarili nilang teritoryo. Sa huli, isa lang silang grupo ng mga hangal. Ganoon ba? Mukhang naintindihan ni Harvey York. Mga hangal, hindi na nakapagtataka kung bakit napaka-arroganti nila sa lahat ng bagay. Nagdilim ang ekspresyon ni Holden Gibson nang marinig ang sinabi ni Harvey. Nagpakita rin ng kakaibang ekspresyon ang iba pang bisita. Tama ang sinabi ni Harvey at Rachel tungkol sa Heaven's Gate. Isa sa mga banal na lugar ng martial arts ang Heaven's Gate, ngunit ito ang nasa pinakamababang posisyon. Pagkatapos ng lahat, may hangganan ang puwersang lakas. Ito rin ang dahilan kung bakit ang hinalang pagnanakaw ni Quill ng mental cultivation technique ay nagdulot ng malaking gulo sa Heaven's Gate. Ito rin ang dahilan kung bakit walang nagdalawang isip na patayin si Quill. Sa kabila nito, kahit gaano pa kababa ang Heaven's Gate, isa pa rin itong banal na lugar ng martial arts. Ang kawalang galang sa kanila ay tila naghahanap ng kamatayan. Higit sa lahat, tinawag pa ni Harvey na hangal si Holden ng harap-harapan. Ito ay talaga namang nakakagulat. Masakit ang dila mo, bata. Nagdilim agad ang ekspresyon ni Holden. Walang kang kaalam-alam sa mga kahihinatnan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, mamamatay ka ng kakilakilabot. Maniwala ka sa akin. Narinig mo ba iyon? Sinabi ni Ginoong Holden na lumuhod ka. Bingi ka ba? Sigaw ng mga tauhan ni Holden. Kung hindi, sisiguraduhin naming magdusa ka. Paano mo nagawang insultuhan ang Heaven's Gate? Gusto mo bang mamatay? Pagkatapos marinig ang mga banta, tumingin si Harvey kay Holden. Ikaw si Holden, kapatid ni Quill. Tama. Paano ka pa hindi luluhod pagkatapos malaman iyon? Sagot ni Holden. Napabuntong hininga si Harvey. Sa sampalan kita sana hanggang mamatay.
Pero dahil bahagi ka ng pamilya Gibson, hindi ko gagawin. Lumuhad ka sa harap ng puntod ng kapatid mo. Kahit ano pa ang galit mo kay Quill, mapapatawad ko siya kapalit nito. Napanganga si Holden sa sinabi ni Harvey. Pinapatawad mo sila kapalit ng bastardo na iyon. Mas matapang ka pa sa akin, hindi ba? Nagdilim ang mukha ni Harvey nang marinig niyang tinawag ni Holden na bastardo ang kapatid niya. Hayaan mong sabihin ko ito sa'yo. Huwag mong isipin na magyayabang ka dahil lang sa may Quill technique ka. Wala akong pakialam kung may leader's badge ka o technique. Hindi mo ako kayang takutin. Ang lakas ang lahat para sa akin. Hindi na nag-abala si Harvey na tumingin kay Holden. Harapin siya. Ipaliwanag mo sa kanya kung gaano siya kahangal. Tumango si Rachel at tumayo, isang hakbang pasulong. Sampal. Agad sinampal ni Rachel si Holden sa mukha. Natigilan ang ekspresyon ni Holden. Tumilapon siya at bumagsak sa lupa.